Sa mga katik vloggers, mga subscribers, bago at luma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel, lahat ng mga viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. So dito tayo sa, balik tayo sa DVD, meron tayong DVD dito sa turn on natin. So ayan, lumabas na yung kanyang display. So tingnan nyo maya maya. Papakita natin kung ano yung problema nito, So nagawa na natin to last 2 years yata, 2 years, 3 years. Ang pinalitan natin dito itong kapasitor na to dahil hindi na siya nagpa-power on. Na lang siya, para naka-standby na lang. So ayan, lumabas na yung kanyang problema, Nagbi-blink yung kanyang display. Okay, tapos papakita natin sa inyo na dapat yung lalabas na supply diyan dito sa kanyang 5 volts, dito sa kanyang fast recovery diode, dapat yan, dapat 5 volts. Okay, tingnan nyo ng maigi. Sukatin natin. So yan, tumigil na yung kanyang So kapag sinukat natin to, ayan na lang yung kanyang supply, Tapos hindi po siya stable, nagda-drop, nagfa-fluctuate. Yan. So dapat 5 volts yan. Ayan, bumababa hanggang 2.8 volts, 2.6. Okay? So kung gagamitan natin ng analog yan, makikita natin dito kapag gamitan natin siya ng analog, kung ano yung kanyang reaction. Anong reaction ng needle, Ayan, Ayan. Sumasayaw yung kanyang needle. Hindi siya hindi siya nai-steady. Yan. Yun yung kanyang problema. So, kung titingnan natin yan, yung kanyang ibang supply dito, meron tong split na 13 volts. Tingnan natin yung ayan yung kanyang trace, Okay? So, hindi siya ganong affected. Mga point something lang yung kanyang binababa tapos bumabalik. Tapos dito naman tayo sa kanyang negative 13. Ganon din. Hindi pa rin siya bumababa sa 13. Okay, so ang masyadong apektado lang talaga dito yung sa 5 volts. Okay? So kung ano ka dito sa board, dito, kung magto-troubleshoot ka dito, tapos check mo yung mga temperature, magdududa ka na nandito yung problema. Kasi itong dalawang transistor na to, regulator na to, ay nagbabaga to kapag hinipo mo. Ito nagbabaga to dito. Okay? So nagbabaga yan. Pero magtataka ka bakit siya nagbabaga na yung supply hindi naman tumataas. Bumabagsak nga, pero nagbabaga to. So magdududa ka na nandito yung problema. So ang problema ay wala po dyan. So nagbabaga yan dahil yung kanyang ripple mula dito sa kanyang power supply ay masyadong mataas. So hindi na pure AC yung pumapasok mula dito sa kanyang primary papunta rito. Okay? So ang problema nito, bakit nagkakaganyan siya? Bakit tumataas yung kanyang ripple? Makikita natin yan kapag meron tayong oscilloscope na sobrang duminong sine wave. Ito, yung kanyang filter capacitor. Kapag hinipo mo to, mainit yan. Bakit siya nag-iinit? Kasi patuyo na siya, wala na siyang liquid sa loob. Ito. Okay, so tatanggalin natin yan, Nagbi-blink pa rin siya, Tatanggalin natin yan. Tapos iti-test natin yung kanyang capacitance. Kung ilan. So kapag nakakaano kayo ng mga electrolytics capacitor na nag-iiba yung kanyang temperature, tumataas. So check mo na. Malamang yung capacitor na yan ay may problema. Lalo na sa mga ganito na medyo luma na yung unit, kailangan talaga nating i-check. So tanggalin natin to. Okay, so ito yun. Ayan, kung mapapansin natin, ayan, Okay, parang may latak na siya. Parang may lumabas na liquid kunti. Dito parang pawis, tapos dito mukhang may kalawang na kunti. So susukatin natin. Check natin yung kanyang capacitance value kung nasa tama pa ba siya. So yung kanyang capacitance value ay
22 microfarad, 400 yung kanyang working voltage. So check natin. So discharge muna natin to, no? Yan, discharge natin. Tapos sukatin natin siya. Kung aabot pa ba siya ng 22 microfarad. Ayan. Ayaw na, oh. Ang tagal, oh. Ayan. From nano nagsiswitch sa to micro, pero wala. Halos wala na siya mabasa. Ayan, oh. So ulitin natin, baliktarin natin siya. Ayan, oh. So halos wala talaga, oh. Wala. Ayan. So nagsiswitch to micro. Tingnan natin. So wala talaga. Halos ano na, halos open na yung capacitor natin. Halos masasabi natin wala na siyang laman. Okay? So maghahanap tayo ng isang 22. Ito, merong 100. Check natin tong 100. Ito, merong 22. Ayan. Okay, meron tayong isang 22. Luma na rin to. Pero check natin yung kanyang value, ano, 22. Check natin to. Kung aabot siya ng 22. Ayan, oh, maabot siya ng 21. Kita nyo, 21 microfarad. Okay? Hindi katulad ng isa natin na wala na talaga, hindi na siya binabasa. So susubukan natin to. Ito yung kakabit natin. So sa pagkakabit, ilanang linisin natin tong ano, yung kanyang board, para yung kanyang corrosion na naiwan, yung matanggal. Okay. So ganoon lang. So WD-40 yung ginagamit natin panlinis. Sana ba yung brush natin? Okay? Para mawala yung naiwang korosyon dyan. Tapos kabit natin to. Sana ba yun? Saan ko ba nailagay yun? Sana ba? Nako. Matapagalan tayo. Na-misplace ko yung capacitor na pang kabit sana natin, pang replace. Saan ko na ba nailagay yun? So pause muna natin sandali, ano? Pause muna natin sandali. Okay, so ito na. Ayan. Kabit natin dito. Subok lang naman natin, ano? Testing lang natin kung ito ba talaga yung problema. Pero sa palagi ko ito na talaga dahil iba na yung ano niya. Zero na talaga yung kanyang capacitance. Okay. So check natin. Plug natin siya. So ayan, lumabas na yung display. So subukan natin, play natin, sandali. Pabayaan muna natin. Tapos check natin yung kanyang supply kung tama na yung kanyang output. Kung nagiging 5 volts na ba siya. Ayan, oh. 'Di ba? Normal na siya. Ayan.
5 volts. Hindi katulad nung kanina na nasa 4 volts tapos bumabagsak hanggang 2 point something. So ngayon, normal na siya. Okay? So, ang problema ay ito lang talaga. Dahil nga sa medyo nagkakaedad na yung mga unit natin, kailangan talaga i-check natin yung mga electrolytics capacitor. Lalo na kapag nasa bandang power supply. Yan. Okay, so hanggang dito na lang siguro tayo. No? Sana yung makakatulong to sa mga nag-uumpisa pa lang, mga electronics technician. So maraming salamat. God bless at bye-bye.